Nasa linya natin, co-convener, Tindig Pilipinas at presidente po ng August 21 Movement o ATOM, si Ginoong Volt Bohol. Ginoong Bohol, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning po, Sir Joel, at salamat po sa pag-imbita sa programa niyo po. Salamat po sa Good morning pagtanggap po. sa aming imbitasyon. Ang ICI ay malulusaw na po by March 31. Yes. At may mga accomplishment daw po na inendorse na po sa Ombudsman. Kayo, as far as you're concerned, I'm sure na nasubaybayan nyo po at alam nyo kung anong accomplishment po ng ICI. Kontento ba ang grupo po ninyo doon sa naging accomplishment po ng Independent Commission for Infrastructure? Sir Volt? Well, yes, alam nyo, siguro katulad din ng maraming mga Pilipino no, na mula nung pumutok itong issue ng flood scandal at corruption last year, sobrang na-hype itong ICI eh. It was so hype that we were expecting also big things to happen, no? In fact, para ako, generally speaking, our group, of course, we're not contented. Kasi, unang-una, like I said, it was so hype that we were expecting a lot of big fishes to be jailed. Ang unang promise po kasi is Pasko, bago magpasko, at wala pong nangyaring ganun. Hanggang sa umabot na nga po ng Valentine's Day. At meron naman pong nakulong, may naaresto si isang senador po, dating senador. Ngunit ang medyo inaasahan po ng aming grupo or umbrella organizations, mga big fishes na ipinangako naman talaga na doon pa lang nagkaroon ng parang sort of, we felt that there was bad faith on their end na nangangako ng malaki and then hindi naman matutupad. Now, inabot na nga po tayo ng Middle East war, no, na may gera na. At naintindihan po namin na ginagawa naman po ng mga miyembro ng ICI yung kanilang makakaya. Kaya lang ang naging problema talaga po mula simula ay yung first of all yung parang there are sort of limited elbow room for the members to really do their thing. As much as these are respected individuals, parang nung una nga we wanted a much more transparent investigation, but we were not hindi tayo pinalad na pagbigyan diyan, pero ngayon na merong na malulusaw na nga, sabi niyo nga po na at the end of the month, parang we feel na medyo anticlimactic ang naging takbo ng ICI, pero we are hoping against hope, no, na sana nga may malaking isda pa rin na doon sa listahan man na naipasa sa DOJ or sa Ombudsman, no. We understand na nagpunta na nga po si ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Dun sa DOJ, and we're hoping na sana gulatin pa rin tayo. Although we are very medyo mababa po yung medyo we are skeptical about what's going to happen next. Pero again, we're hoping against hope. Okay, ito So, lang. Baka hindi malinaw na naiparating sa atin yung Pasko issue, no? Baka naman Pasko ng pagkabuhay, eh. Hindi, ang Parang tanong doon. meron kayong diyan, ha? Meron kayong tama, Tugon. may tama kayo diyan, ha? Baka nga po ganoon, eh. Masyadong ng general nga naman, Pero wala Sandali Pasko ng lang. pagkabuhay nga pala. Sandali lang, Sir nga, Bob. Malapit na po yung Pasko ng pagkabuhay. Baka Pero po ang mukhang tanong wala natin pa rin, dapat ay Pasko ng anong taon? Ayun, isa pa ho yun. Yun lang naman po kasi medyo masakit para sa mga Pilipino dahil talaga namang nakita naman natin yung galit, no, ng mamamayan last year at talagang lumabas sa mga bahay nila. At talagang pinakita naman sa ating gobyerno how much we wanted change sa sistema ng corruption. Kasi parang we felt that the fact na sumabog yung flood control scandal na to, meron na kaagad feeling from the beginning na mukhang there was parang nagsabuatan. Ganun yung pakiramdam ng mamamayan nun, eh. Pero the fact na hindi nga naging transparent yung the whole investigation, parang it did not help. It did not help. Parang sobrang hype ng ICI, parang makukompare ko nga yan sa hype ng BTS comeback, eh. Pero parang buti pa yung BTS nakapag-concert na maayos yung isang araw sa Korea. Itong ICI parang it's a letdown. It's a big letdown. Okay, Sayang yung opportunity. Sir Bob, And we're hoping na Okay. sana mali tayo. meron pong mga nakakulong na ngayon, di ba? Si dating Senator Ramon Bong Revilla, si Sara Vizcaya nandun sa kulungan sa Davao. Ang asawa niya under contempt ng Senate hanggang ngayon. Sina Bryce Hernandez, si JP Mendoza, although si Alcantara, si Bernardo at saka si Sims, may-ari ng Sims Construction, laglag na sila sa kaso dahil sila ay state witness na. Malalaki na rin po yung nakakulong. Ano pa po ba yung big fish na gusto ninyong makita?
Hindi lang po kami, pero daman-dama po natin ito sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na hindi kami naniniwala na doon po nahihinto yung mastermind. Of course, yung budget po mismo, for example, ay naipasa po ito sa Kongreso, yung controversial budget na yan. And of course, may mga ano dyan. In fact, nasabit yung pangalan ni former Speaker Romualdez dyan. And sa kanila na rin ang galing yan. There was a news item that came out last year na hindi nga may spare si Speaker Romualdez sa investigation. But eventually, naano na rin to, nawala na rin to sa balita. And we understand na pinatawag naman po yung mga opisyal na malalaki na yan, like Speaker Romualdez sa ICI. But it was done on closed doors. So, meron na pong problema may trust issue na po ang Pilipino last year pa lang. And kung naging mas transparent po sana yung investigasyon ng ICI, baka mas nawala yung trust issue ng konti na yon. Pero the fact that it was done on closed doors, parang we don't know what is happening behind those doors. Okay, ngayon po naipasa na ng ICI yung resulta ng kanilang investigasyon sa Department of Justice, sa Office of the Ombudsman, at sabi nga ni Yusek Claire, magpapatuloy na may investigasyon ng 2 tanggapan dito sa mga iniwan trabaho ng ICI. Gaano kayo ka-confident? Malakas ba ang tiwala ninyo doon sa 2 institusyon na yun na tatapusin ang trabaho dito sa flood control mess na ito? Medyo kinakabahan kami dyan dahil 2 ang agency yung parang nakatalaga ngayon na mag-imbestiga. No? Baka kasi magkapasahan. At dyan na naman, magkakaroon na naman ng delay. Yung question of jurisdiction kasi yan eh. Depende kung sino yung mga pangalan, kung meron man malaking pangalan na naisama na dun sa listahan na pwedeng kasuhan or maimbestigahan na or will be charged formally in court. Baka dyan merong question of yung jurisdiction. Kasi ang ombudsman, we all know na ang mga kinakasuhan sa ombudsman, yung malalaking talaga yan, from the president to the vice president, even the senators and congressmen. So, hindi natin alam kung ano magiging takbo ng 2 agencies ng gobyerno na yan. At baka ang kinakabahan namin dyan, baka yun na nga, baka umabot nga ng Pasko ng 2028 po ang mangyari. Bago po may makulong. Ang tagal naman nun. Patapos na ang termino nun ni Presidente Marcos. Oo, po eh. Parang, sana naman po hindi, no? Ako po, sabi ko nga po, we are skeptical, but sana they will prove us wrong. We will be happy to be proven wrong. Opo. okay, ito lang. Ang ilang observation parang nalansi ang mga Pilipino. Naloko, kumbaga, parang Napasakay. pinadama, pinasakay. Yung bang nagkaroon tayo ng direct tactic, yung setup po ng ICI, na alam mo natin na mukhang wala naman hong nangyari. Tapos yung tinatawag na tangential tactic, Weng, ito yung pagpapatrabaho do sa party list system tsaka sa political anti-dynasty. Yes. Pero nakita natin, Sir Volt, yung gustong ipasang anti-dynasty law, yun yung dating gusto natin ipagbawal, which is the Fat Dynasty. Pero gusto nila i-institutionalize yon by passing it into law. Sir Yes. Volt, parang tama ba yung ganong observation? Parang nilanse, pinadama, pinasakay ang mga Pilipino para at the very least, sige, baka kakalimutan din naman nila yan. Oo. Habang mainit pa, kanyari, gumawa tayo ng mga hakbang para ma-resolve itong isyong ito. Alam nyo, hindi ko hindi ako I will actually agree with those things na sinabi nyo po. Kasi ako the commission in itself, although we respected a lot of those na talaga diyan nung una, like Secretary Babe Singson, sabi ko nga parang it's a populist action, to be ngayon nga, I mean, this is off topic na, no, pero we have a Middle East crisis right now. And Malacanang is thinking of coming up with another crisis committee. So these are all I consider them as populist resolutions. But then again, tama po kayo. Marami po tayong nakakausap ng mga Pilipino, ordinaryong Pilipino. At ganun po yung pakiramdam na parang pinasakay at dahil nga galit na galit ang mamamayan last year. Ako nga, on a personal standpoint, no, hindi na po siguro ito opinion ng buong tindig Pilipinas, but on my own personal standpoint, ang tingin ko nga po, naihalintulad ko itong aksyon ng ICI na to, parang
walang pagkakaiba dun sa nangyaring pagbuo ng Agrabah Fact-Finding Board noong 1983 nung pinatay si Ninoy. Parang it was meant to all pacify the anger of the people. So, but then again, Sir Joel, ako po ay magiging sobrang masaya kung mapapatunayan po akong mali. At Yes. talagang may lalabas na malalaking isdang pangalan Okay. dyan sa final report na yan. I would be happy to be proven wrong by Sama, this sama government. kami ni Weng na Sama kami, 10 dyan. 10 dyan. Sir Bolt, salamat ha. Sir, Salamat thank you. sa oras. Salamat Thank sa you. oras. Good morning Salamat to you, din ha. po sa pag-imbita. Salamat morning, po. sir. More power po. Hiling-hilingan, walang pinoprotektahan.